sa mga kabayan po natin nandito po sa Middle East. Nasa Middle East man kayo or sa Pinas, hi po sa inyong lahat. Ngayon po ay i-share ko sa inyo kung ano yung mga paraan para hindi po tayo mapahamak dito sa Middle East. Pag tayo po ay isang domestic helper, sa loob po tayo ng bahay, nagtatrabaho po tayo sa loob ng bahay ng mga amo natin. Unang-una, dapat po mag-ingat po talaga tayo sa amo nating lalaki. Ang mga amo nating lalaki po ay mabait. Mabait po sila. May swerte kami sa amo namin lalaki. Pero mamaya na i-share ko din sa inyo ang ugali na amo namin lalaki. Pero ngayon, sasabihin ko po sa inyo, dito ang mga lalaki po ay obserbahan po talaga tayo kung ano yung ugali natin. Kasi tayo mga Pinay, hindi po tayo nagtatakip ng buhok kagaya po ng mga asawa nila, mga babae po dito, mga kalahi nila, nakatakip po talaga. Tayo mga Pinay, open tayo, diba? Pero meron ding ibang katulong na ang among babae, inaalaw talaga silang magtakip ng buhok. Pero kami dito okay lang sa amo namin babae. Pero pag andito yung lalaki, syempre, common sense lang, huwag po tayong lalapit. At saka itong buhok, dapat nakatali po ng maayos. Kasi dyan sila uma-attract ang mga lalaki dito sa buhok nating mahahaba, maitim. Yan. Yan po talaga ang nila, nakaka-attract po sa kanila. At saka syempre po tayo mga Pinay, magaling po tayong mag-alaga ng bata. So, ang mga amo nating lalaki, po talaga yan sila, napapahanga talaga sila sa atin. Dahil magaling tayo mag-alaga ng bata, malinis tayo, malinis sa mga gamit, mga paano maglinis ng bahay, magaling po tayo dyan. So, ang payo ko lang sa inyo, para hindi kayo pansinin ng amo nyong lalaki, iwas-iwas din po tayo. Kung saan ang lalaki, wag din po tayo doon. Kung example, ang alaga ninyo, hawak ng amo nyong lalaki, wag po tayong lumapit. Malayo po tayo at yung hindi niya tayo makikita. Ganun. Iwas-iwas para iwas din pahamak. At saka, din po, yung amo nating babae din, selosa din yan. So, kahit wala tayong ginagawang masama, din yan sila sa atin, obserbahan din po tayo. Dapat mag-ingat din po tayo sa mga galaw-galaw natin. Huwag yung galaw natin sa Pinas na pabebe, huwag po dito. Kasi selosa yung mga babae. At saka yung mga gamit din nila, huwag po nating pakialaman. Gamit po nila. Example, yung mga suot nila, yung mga pangloob nila, sa tingin po natin, parang kasya man to sa akin. Pwede ko tong kunin. Hindi naman siguro niya malalaman. Kasi marami naman. Yan, mag-ingat po tayo. Huwag po tayong huwag po natin galawin yung hindi po sa atin. Hayaan nyo, may sahod po tayo. Kaya-kaya natin yung bilhin. Lalong-lalo na yung mga pangloob. Yan, baka mapapauwi ka. So, wala sa oras. Dahil sa konting bagay na kinuha natin na kumati yung mga kamay, kinuha mo yung isang pirasong bra, huwag po. Bibili na lang po talaga tayo para hindi po tayo ma-terminate, hindi po tayo pasauli sa ahensya, hindi po tayo mapauwi sa wala sa oras.
Yun po. At saka, yun nga yung amo namin dito ng lalaki. Ito lang yung maganda sa amo naming lalaki. Hindi iyan siya tumitingin sa amin. Pag may kailangan yan siya, nakayuko siya. Nakayuko at sabihin sa amin kung ano yung kailangan niya. Tapos, hindi yan siya, bihira lang siya makipag-usap. Hindi yung pag makikipag-usap talaga siya na kwentuhan. Kung may kailangan lang siya, tsaka siya magsasalita. Kung may mas maraming oras na kung may kailangan siya sa papasa niya sa asawa niya, ang asawa niya ang magsasabi sa amin. Kung may mali po kami, ganyan, may concern siya o kung may ganyan, hindi talaga siya nagkikipag-usap sa amin. Yun lang din ang kagandahan sa amo naming lalaki. Hindi yan siya pag magsalubong kami, ganyan, hindi siya tumitingin, nakayuko. Ganon din po tayo. Dapat hindi din po tayo titingin sa mga mata nila. Hindi po tayong magbibigay ng motibo. Kasi pag magbigay ka ng motibo, makikita niya na ay parang nagpapa-impress man ito. Yun, mapapahama ka talaga. Marami na talaga dito. Siyempre, alam ko nakikita nyo din sa mga news, sa TV, na kung bakit napapahamak ang mga OFW dito sa Middle East. Kasi ganun po. Ino-open natin yung pintuan para lumapit sa atin ang lalaki. Hindi po dapat yun ganun. Dapat maging close natin ang amo nating babae. Yun lang. Huwag yung lalaki. Kasi kung ang lalaki ang magiging ka-close mo, ay nako, wala na. Hindi ko na alam kung saan ka pupulutin. Kasi yung ano ko din dito, nakasama ko din dito dati doon sa ibang bahay, mga kakilala ko na umuwi talaga. Kasi ganyan, nag-ano sa kanya o yung lalaki na parang nagbibigay ng magandang nagpapakita ng magandang loob. Tapos yung babae din, syempre tayong malambot yung puso, dapat maging matigas din paminsan-minsan. Kasi mambobola yan sila. Akala mo maganda ka, na may gusto sa'yo yung gwapong Arabo. Pero yun pala, iba lang ang gusto ng lalaki. Alam naman natin yan, di ba? Iba lang ang gusto nila. Ano ka lang, galawin ka lang, tapos wala na. Ikaw ang kawawa kasi wala tayong pamilya dito. Kung may pamilya ka man, may kamag-anak ka man, syempre, nagtatrabaho din sa malayo dito sa lugar. Hindi din kasama mo sa isang bahay, di ba? Hindi po tayo basta-basta makahingi ng tulong. Di ba? Kasi mag-isa po tayo dito sa bahay. Kung may kasama ka bang Pinay, kahit na, hindi mo pa rin maasahan. Kaya isipin po natin kung ano ang makakabuti po sa atin. Kasi pag hindi natin yung isipin, paliwalain natin, ay, bahala na. In love na ako. Charot. Ay, ikaw talaga pa in love ka pa. Isipin mo yung pamilya mo sa Pinas. Kasi kawawa sila pag umuwi ka ng luwaan. Pati sila maaapekto. Hindi lang ikaw. Kaya dapat ingat po talaga tayo. Kasi dito lahat ay Arab country to dito, Muslim country. Hindi po kagaya sa atin na open-minded yung tao, na kahit mag-short ka, kahit maglugay ka, kahit magpaganda ka, natural lang. Kasi tayo, open sa atin. Hindi kagaya dito. Halo-halo na tayo doon sa Pinas. May Muslim man, may Kristiyano. Pero dito,
halos lahat Muslim country talaga to kasi dapat alam po natin ang mga bawal. Bawal po dito magsuot ng maiksi, lalong-lalo na pag nandito ka sa bahay ng amo mo, nagtatrabaho ka sa loob ng bahay. Okay lang pag sa labas ka, syempre may labas ka, may day off ka, pag doon ka sa labas, okay lang. Marami naman din dito mga foreigner na nag-short, maiksi, okay lang naman sa kanila din. Pero pag nasa loob ka talaga ng bahay nila, hindi po talaga pwede. Mas lalo na kami. Natiis namin kahit matulog kami ganito. Hindi kami nakakasuot ng pangtulog na damit. Diba? Kawawang kawawa. Pero okay lang sa akin kasi ang kailangan ko ay trabaho. Okay na lang basta mabait lang ang amo ko. Nakikita ko na approachable siya, ganyan. Tapos, hindi siya panaysigaw sa amin. May respeto din sa amin. Hindi lang bilang isang katulong, kundi bilang isang tao. May respeto po talaga siya. Hindi yung ibang amo na, ay, katulong ka. Kahit anong hindi naiisipin na tao ka. Basta parang kalabaw ka na lang kung magtrabaho. Kaya okay na lang sa akin dito sa amo ko kahit ganito siya ka-stricto sa mga para sa amin, para syempre siguro pinoprotektahan din niya kami para hindi kami mapahamak. Ganyan po yan ang mga amo natin. Babae, alam nila na delikado dito. Kaya dapat ang mga Pinay din, sunod-sunod na lang, huwag maging pasaway para hindi po tayo mapapauwi ng Pinas. Okay. Kung bago ka lang pala dito sa aking channel, please subscribe and share para mapapanood mo pa yung mga iba kong i-share sa inyo about sa buhay OFW. Okay, hanggang dito na lang po. Next time, see you!